Nangamatay ang mga alagang baka at baboy sa Cagayan dahil po sa hagupit ng bagyong Ophel. At ang mga taniman naman natabunan ng pagkarami-raming kahoy na tinangay ng baha. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Tila hindi maubos-ubos ang puwersa ng bagyong Ophel habang hinahampas ang probinsya ng Cagayan. Walang laban sa puwersa ng hangin ng daycare center na ito sa bayan ng Baggao. Tuluyan ng nawasak at nilipad sa ilang talampakang layo ang bubong nito. Tuloy-tuloy isinagawang paglilikas, lalo't nalubog sa baha ang maraming lugar sa bayan ng Santa Ana. Nang gumabi, nirescue ang mga nakatira malapit sa ilog. Sa Apari, binitbit na ng mga pulis ang ilang mga bata. Katakot-takot na flash flood din ang naranasan sa katabing bayan ng Gonzaga. Nangamatay sa hagupit ng bagyo ang 28 baboy sa barangay Santa Cruz. Walang nagawa ang may-ari, kundi ibaon sa lupa ang mga nasabing alaga. Napuruhan naman ng flash flood ang San Jose Bridge. Nawasak ang magkabilang approach ng tulay, kaya stranded ang maraming sasakyan. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para makatawid. Dahil sa hindi madaanan ng San Jose Bridge sa bayan ng Gonzaga, ay tumatawid na lamang ang mga residente dito sa ilog para makapunta sila sa kanilang mga pupuntahan. Galing pa sa Santa Ana si Mang Pedro at desididong makapasok na sa Gonzaga para ayusin ang nasirang bubong sa bahay ng kanyang anak. Mahirap, mama. Wala nga sasakyan na papunta rito, kaya nga naglakad na lang ako. Pinangako naman ng DPWH ang agarang pagsaayos sa tulay. I can assure na madali na lang nating may restore ito. Kasi marami namang mga equipment, tulong-tulong yung mga both private and DPWH at I think may LGU pa. Within the day, I'm very sure, makakadaan yung mga tao. Bibilisan namin to. Matinding pinsala rin ang dulot ng bagyong Ophel sa mga magsasaka. Tanaw sa drone video na ito, ang dami ng mga punong tinangay ng rumaragas ang baha. Problema ngayon ng mga magsasaka kung papaanong makakapagtanim muli. Gayong ang kanilang ekta-ektaryang taniman ng palay ay natabunan na naglalakihang mga troso na galing sa bundok. Kasama sa mga natabunan, ang mga tanim na palay ni Mang Jose. Naabutan namin siya nakabantay sa natitira niyang alagang baka. Ang 4 pang alaga niyang baka at 3 baboy nangamatay ng matangay ng baha. Mahirap explain, ma'am. Alaga namin, kabuhayan din namin. Saka yung mga palayan, ma'am, na tabunan din ng mga ganito. Bahala ng pamama. Sa ngayon, nagsagawa ng malawakang assessment ang mga otoridad sa lawak ng iniwang pinsala na nadaang bagyo. Pinauwi na rin ang mga bakwit dahil gumanda na ang panahon. Maaga naglakad pa uwi ang mga katutubong mula sa barangay Palawig. Oo, ma'am. Tignan namin yung bahay namin, ma'am, kung may akong tanong. Pero maayos naman ang panahon, di ba? Oo, ma'am. Okay lang, ma'am. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, naibalik na kaninang umaga ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng probinsya na apektado ng nagtrip na linya sa Lalo, Santa Ana. Ang Magat Dam naman, may bukas pa ring 2 gate at nagpapakawala ng tubig hanggang ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.